sa Titus chapter 3, verse 1. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Alam, pag sinabing mahinhin, iniisip natin yung larawan na tinuro sa atin ng mga Espanyol, si Maria Clara. Pero pag sinabing mahinhin, hindi magaslaw ang kilos. Hindi malisyoso ang kilos. Kung ano ang pagkamahinahon sa pag-iisip, ang pagiging mahinhin ay pagiging mahinahon sa gawa. Kaya't magkasama yan sila, na magpakahinhin tayo sa kilos at magpakahinahon tayo sa pag-iisip. Now, makikita mo ang unang instruction ni Apostol Pablo kay Tito. Naturuan niya ang mga Kristiyano na huwag magpasakit sa gobyerno. Tayo ay sumusunod sa mga ordinansa. Pag sinabi ng barangay captain na huwag niyong ilabas ang basura nang hindi araw ng pagkuha ng truck, huwag mong ilabas. Sumusunod tayo sa mga ordinansa. Pag sinabing huwag tumawid, huwag kang tatawid. Maganda nga yung nag-i-exercise tayo sa overpass. Diba? At hindi tayo tumatalon sa mga concrete barrier. So sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga Kristiyano ay hindi marapat na maging mga rebelde sa otoridad. Maging ito man ay sa gobyerno, o maging ito man ay sa inyong mga trabaho, bagaman ito man ay sa iglesia, o sa inyong mga pamilya. Sapagkat ang lahat ng otoridad, ayon sa Roma 13, ay nanggagaling sa pagpapahintulot ng Diyos, kung kaya't alam natin na sa lahat ng kapangyarihang merong ibinigay ng Diyos sa tao, merong itong kaakibat na katwiran. Ang otoridad sa gobyerno ay marapat na naaayon sa katwiran. Ang otoridad sa loob ng tahanan ay dapat naaayon sa katwiran. Ang otoridad sa loob ng trabaho ay naaayon sa katwiran. Ganon din naman lalong higit sa iglesia. Ang pamamahala sa iglesia ay dapat makatwiran. Sinasabi ko ito sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan. Romans 13:1, let all be subject unto higher powers. For there is no power but of God, the rulers that be are ordained of God. Ngayon, sinasabi rin dito, kung paano tayo makikitungo sa ating mga kapwa-tao sa talatang 2. At umpisa yun doon sa huling praise, na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo kung hindi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. So meron tayong obligasyon sa otoridad, meron tayong obligasyon sa ating kapwa. At again, kung ito ay mabuting salita ng Panginoon, sapagkat ito ay dapat naaayon sa isang malusog na doktrina. At makikita mo yan. Pag pumunta ka doon sa Tito 2:1, sinasabi na magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Kung paano nagiging mahinahon ang pag-iisip, ay nagiging mahinhin ang kilos.
At kung paano nagiging mahinhin ang kilos, nahahanda ang tao sa mabubuting gawa sapagkat siya ay nadidisiplina. Disiplina sa pag-iisip, nauuwi sa disiplina sa gawa. At ang disiplina sa gawa ay bumubuo ng isang disiplinadong buhay. Ay sinasabi sa 2 Timothy 3:16 hanggang 17 kung bakit ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang upang ang mga tao ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Ngayon, bakit po ito sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito? Sapagkat hindi lamang siyang nag-uutos o hindi lamang siya nagtuturo ng mabuting asal, kung hindi kanya ring ipinapaalala na ang mga Kristiyano ay mayroon ng bagong buhay kay Kristo. Talatang 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, suwail, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuotan. Yun ang kabaliktaran ng mga instructions sa verse 1 and verse 2. Bakit ka magpapasakop sa otoridad? Sapagkat hindi ka na kagaya ng dati na suwail. Magiging masunurin ka sapagkat marunong na tayo makinig ng tamang pangangatwiran. Ang mga tao sa daigdig ay hindi nakikinig ng tamang pangangatwiran. Kaya bakit sinabi ko sa inyo yung mga bagay na ito? Sapagkat ang mga tao, nadadaya ang kanilang pag-iisip. Nilalagay sila ng dyablo sa sitwasyon na akala nila wala na silang pag-asa. Samantalang sa panahon nating ito ang panahon ng lubos na kalayaan. Hindi ba? Pag nagbasa kayo ng mga history books, mga tao noong unang panahon, hindi lamang basta alipin sa pag-iisip, alipin sa kanilang pagkatao. Ngayon, ang mga tao malaya, nagpapahayag na sa loobin, nagagawa ko anong gusto nilang gawin. Kaya lamang tignan mo ang tao. Alipin ang puso, alipin ang isip. Ito ang panahon na ang mga karunungan nakakalat lang sa kalsada pero ang daming tanga. Ito ang panahon na ang tao mahirap, alam niya ang gagawin pero alipin siya ng bisyo niya. Samantalang alam niya ang gagawin niya. Nasa panahon tayo ng lubos sa pandaraya ng dyablo. Tayo, yun ang dati nating mangmang. At hindi mangmang ang tao dahil sa ignorante siya. Sapagkat hindi natin pwedeng malaman ang lahat. May mga bagay tayong hindi alam. Subalit katapusan na ng tao kapag hindi na siya nagsikap na malaman ang mga bagay na dapat niyang malaman. At matutunan ang dapat niyang matutunan. Kaya walang problema kung may mga bagay na hindi natin alam sa ngayon. Kung hindi nawawala ang pagsisikap natin na matuto at maayos at maging mabuti. Kaya lamang, ang kamangmangan ay higit diyan. Yung alam mo yung tama pero mali ang ginawa mo. Hindi ba? Yung alam mo na yan ay kasisira mo pero pinilit mo pa rin na masira. Yan ay kamangmangan. Na ang ating mga konsyensya ay wala ng kapangyarihan sa atin. Nagpapasya na tayo ayon sa ating mga sari-saring masasamang pita at kalayawan sapagkat yun ang pinaglilingkuhan natin. Yan ang kalagayan natin noon nung wala tayo sa Panginoon. At paminsan-minsan, ipinapaalala sa atin ang dyablo. Ay sinasabi ni Apostol Pablo, matuto kayong maging masunurin. At mahalin ninyo ang inyong kapatiran sapagkat
Dati hindi tayo ganyan. Hahangarin natin ang kabutihan ng ating kapatid sa isang matuwid at makadiyos na kaparaanan, sapagkat dati hindi yan ang ating buhay. Namumuhay tayo sa mga masamang akala, mga tradisyon, superstition, mga filosofiya na hindi matuwid at hindi eskwalado sa buhay ng Panginoon natin. Dati ganyan ang buhay natin. Ngayon, ipinaturo sa atin ng Bible sa verse 4, verse 5 hanggang verse 6. Kung paano tayo nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Paano nangyari sa buhay natin na ngayon ay dapat tayong maging masikap sa mabuting gawa at talikuran na natin ang ating dating buhay. Bakit? Dahil ba sa meron na tayong bagong relihiyon? Dahil ba sa tayo ay binigyan na ng pangalawang pagkakataon ng lipunang ito? Dahil ba sa dati ka nakakulong at ngayon malaya ka na? O dahil ba sa dati walang umuunawa sa iyo at ngayon may umuunawa na sa iyo? Hindi. Dahil kahit pagsamasamahin mo ang pangunawa ng tao, ang masamang tao, masama pa din. Kahit pagsamasamahin mo ang lahat ng kabutihan ng tao, lahat ng kaya niyang i-generate na kabutihan, para ang isang makasalanan ay maging mabuti, hindi yun magpapabuti sa kanya. Nakita niyo yan first hand sa dami ng tinulungan ng iglesyang ito. Sapagkat isa lang ang magbabago sa tao. At itong nasa verse 4, verse 5, verse 6. Ano yun? Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ngayon, i-stop muna ako dyan. Sapagkat ang lahat ng iyan ay itinuturo ng halos lahat ng Kristiyanong relihiyon, denominasyon. Alam na natin yan, na ang Diyos ay may kagandahang loob, na ang Diyos ay tagapagligtas, na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi naman tayo maliligtas sa gawa natin. Wala tayong katwiran na ginawa para maligtas tayo. Lahat ng yan tama. Pero hindi dyan nagtatapos ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat kung ang kaligtasan ay gawa ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Ituloy natin ngayon. Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Kung kaya't maaari mong paniwalaan ang lahat ng doktrinang itinuturo sa Biblia, subalit ang pagliligtas ng Diyos ay isang aktual na pagkilos ng Diyos sa tao. Na itong pagliligtas na ito, ayon sa banal na kasulatan, ay paghuhugas. Hindi ka basta niligtas ng Diyos sapagkat yung hindi mo pinaniniwalaan dati, pinaniniwalaan mo na. Niligtas ka ng Diyos sapagkat ikaw ay hinugasan. Wala yung paghuhugas na yan, walang kaligtasan kahit tama pa ang doktrinang hawak-hawak mo. Kung walang nahugasan sa puso mo. At kung hindi ka ipinanganak na muli ay hindi ka ligtas. At ang presensya ng banal na Espiritu ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kaya nga talagang mababago ang tao.
siya ay makakaranas ng espiritual na pakikipaglaban. At ang espiritual na pakikipaglaban, hindi yan pagsuko sa kasalanan, ha? Ang Kristiyano ay may pinaglalabanan. Sapagkat may pag-asa siya na isang araw magtatagumpay din ako. Ang taong relihiyoso, bagamat alam niya ang Diyos mapagpatawad, hahayaan niya na siya ay magkasala, natural mapagpatawad ang Diyos. Pero ang taong nakaranas ng kapanganakang muli, ang taong nakaranas ng pagbabago sa Espiritu Santo, ang taong nakaranas ng paglilinis, meron siyang pag-asa na isang araw lahat ng kasalanan na aking ginawa at patuloy na pinaglalabanan ngayon, isang araw hindi ko na yan lalabanan pa. Kung kaya't ang Kristiyano ay merong malinaw ng landas sa pagtatagumpay. Maraming nagpapakilala ang Kristiyano na hindi lumalaban sa kasalanan. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi pagiging hipokrito, kung hindi pagiging totoo patungkol sa pakikipaglaban sa kasalanan. Sa pakikipaglaban ay pakikipagsapalaran. May pagsisikap. Subalit walang lumalaban na hindi nag-aasam ng tagumpay. Maraming Kristiyano, nakikipaglaban kuno sa kasalanan, pero hindi niya ginugusto na nagtatagumpay ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Mas gusto pa niya na si Satanas ay nananagumpay sa kanya. Ni pati yung pagbabackslide niya, pinagpaplanuhan niya at nilalagay niya sa schedule na hindi niya pinag-isipan kung yan ba'y makakabuti sa kanyang buhay. Pero sasabihin nila nakikipaglaban sila sa kasalanan. Anong tawag doon? Binibenta mo yung laro? Parang basketball team. Naglaban kayo pero totoo nag-usap na kayo sa likod. Medyo hihinaan lang namin hanggang half time ha. Tapos galingan nyo para hindi mo kang benta. Tatamba kayo ha. Tapos pag second game, galingan nyo kami naman. Tambakan nyo kami para mukhang legit yung laban. O di naman kaya para maganda sa third quarter, kailangan dikit tayo. Pero sa fourth quarter, bigla kaming ikayo na hindi ganyan ang pakikipaglaban sa kasalanan. Wala akong nakitang Kristiyano na pakikipaglaban sa kasalanan. Mas ginagawa niya yung mga bagay na nagpapahina sa kanya. Alam mong nanghihina ka sa mga bagay na yan. Kaya nga pag nangyayari ang mga bagay na hindi nating nagugusto kasi nadaya tayo. At walang nadadaya na alam mo kung bakit ka nadadaya. Ipaliwanag nyo sa akin kung meron bang nadaya na alam niya. Kung kaya't ang kaligtasan na ito ay paglilinis ng banal na Espiritu. Itinatama ng Diyos ang ating mga kalooban. Tayo ay pinanganak na muli, kung kaya tayo ay may pagkatakot sa Diyos. Hindi ko gusto na nasasaktan ng Panginoon sa mga ginagawa ko. Marami sa inyo, nakita nyo na kung paano ako gumawa ng kasalanan. At alam nyo rin kung paano ako natatakot sa Diyos. Kung kahit sinasabi ko mga bagay na ito, na ang banal na Espiritu ay totoo. At walang ibang magliligtas sa atin kundi ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa atin. Kung kaya't meron tayong kapanganakang muli dahil sa ang Diyos ay nahabag sa atin. Dahil sa ang Diyos ay mabuti sa atin. At dahil sa ang Diyos
ang ating tagapagligtas. At pagka inuuna-unawa mo, ito palang mga kapatid natin sa iglesia ay mga inibig ng Diyos. Kagaya ko na inibig din ako ng Diyos. Ito palang mga tao sa iglesia ay binibiyayaan ng Diyos, kagaya na binibiyayaan ako ng Diyos. At ano sabi sa verse 6? Na ibinuhos sa atin ng sagana. Ibinuhos sa atin ng sagana. Alin? Yung mga nasa verse 5. Nakita mo yung mga sinabi sa verse 5? Yung paglilinis na ginawa sa atin ng Diyos ay ibinuhos ng sagana. Yung kapanganakang muli sa atin, sa pagkilos ng banal na Espiritu, ay ibinuhos sa atin ng masaganang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't walang Kristiyano ang kakapusin sa biyaya. Anumang struggle ang pinagdadaanan ng Kristiyano, walang Kristiyanong kakapusin sa kabutihan ng Diyos kung matututo lamang siyang magtiwala sa Panginoon. Wala, sapagkat ibinuhos niya ng sagana. Verse 7, bakit? Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging mga tagapagmana tayo sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano yun? Ibinuhos sa atin ang biyaya ng Diyos upang magkaroon tayo ng bagong puso, bagong buhay. At ngayon, sa harapan ng Diyos, ikaw at ako ay pinawalang sala dahil kay Jesus Christ. At hindi yun nagtatapos doon. Bakit? Sapagkat ikaw at ako ay pinawalang sala upang isang araw manahin natin ang buhay na walang hanggan. Anong meron tayo ngayon? Pag-asa. At alam natin na ating pag-asa ay hindi mapapahiya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay inilagay niya sa ating mga puso. Tayo ay inaring ganap ng Diyos upang maging karapat-dapat tayo sa langit. At anong sinasabi sa talatang 8? Tapat ang pasabi. Tapat yung salitang yan. At ang mga mangangaral ay dapat magtiwala sa pasabing yan, na ang pagliligtas ng Diyos ay sapat. Kung kaya't sinasabi na ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat sa mga napanatilihin ang mabubuting gawa. Bakit? Kasi ang pagliligtas ng Diyos ay makapangyarihang pagliligtas. Kaya nagkakamali tayo pero makinig tayo sa pangangatwiran ng Panginoon. Dahil dito sa daigdig na to, talagang rough tayo. Maraming bagay sa buhay ko na akala ko finish ako. Dahil sa akala ko makinis na, hindi ko binabantayan. Akala natin pukit nagmi-minister na tayo sa kapwa, wala nang mababago pa sa atin. Diba? At pagka inisip-isip mo, hindi ka naman pala talaga nagmi-minister. Sa daigdig na to, we're rough. Ang biyaya sa atin ng Diyos ay parang ginto na inilagay niya sa earthen vessel. Mga sisidlang may kapintasan, mga sisidlang may katapusan. Kung kaya tayo ay nakikipaglaban sa pananampalataya at ating maingat na panatilihin ang ating mabubuting gawa. Bakit? Sapagkat yun ay pawang kapakinabangan ng mga tao. Kapakipakinabang sa mga tao. Okay, di ba? Gusto ng Diyos ng mga Kristiyano ay maging handa sa lahat na maging mabuting gawa upang ikaw at ako ay maging kapakipakinabang. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos para maging blessing tayo sa iba, hindi maging pabigat sa iba. Upang maraming mga tao na sa pamamagitan na ginagawa sa atin ng Panginoon, makita nila si Kristo sa atin.
Para hindi tayo mga Kristiyano na Kristiyano lang sa pangalan. Pagkalinggo nakikita tayo, pagkalunes hanggang Sabado, wala na tayong ginagawa para sa Panginoon. Hindi ba? Anong pakinabang ng pakikinig sa salita ng Diyos kung hindi natin isasagawa? At kung hindi natin isinasagawa ang salita ng Diyos, paano natin aanihin ang mga pagpapalang hindi naman natin inihasik? Kaya hindi pinagpapala yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa nito. At sa pagsasagawa ng salita ng Diyos, hindi lang yan basta pagsunod. Yan ay pagbabago rin ng isip at puso. Sapagkat minsan sasabihin sa iyo ng Diyos, tumalikod ka dyan. At walang ibang pagsunod maliban sa tumalikod ka. Minsan sasabihin sa iyo ng salita ng Diyos, itigil mo yan. At walang ibang pwede kang gawin maliban sa itigil mo yung pinatitigil sa iyo ng salita ng Diyos. Minsan sasabihin sa iyo ng salita ng Diyos, dumiretso ka, huwag kang matakot. At wala kang pwedeng gawin maliban sa dumiretso, di dumiretso ka. You see, ang pagsasagawa ng salita ng Diyos ay hindi to basta kung anong napakinggan mo, gawin mo. Kung hindi, kailangan iayon natin ang ating mga isip at puso sa pangangatwiran ng Diyos. Sabi ng Bible, magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Hindi ba? So anong natutunan natin sa gabing ito? Makikita mo yung daloy ng talata. May bagong buhay tayo. Nakagagawa tayo ngayon ng mabuti. May takot tayo at may respeto tayo sapagkat bago na ang buhay natin. Bago na ang buhay natin. Hindi dahil sa sarili nating mga gawa. Bago na ang buhay natin sapagkat ang banal na Espiritu ang naglinis ng ating puso. May bagong buhay tayo, hindi dahil sa baptist ka na. May bagong buhay tayo sapagkat tayo ay na-born again. Kaya nga ang pananampalatayang totoo ay hindi ang pananampalatayang sa bibig lang. Pananampalataya yan na nanggagaling sa puso. Meron tayong mga ginagawa na hindi natin ginagawa na may kasamang pananampalataya. At yun ay masamang bagay. Sabihin, ang aking pananampalataya ay hindi lang sa salita. Ang aking pananampalataya ay sa gawa din. Aba, teka, kahit paggawin mo yung pananampalataya mo, anong sabi ng puso mo dyan? Hindi lang tayo nagkakasala sapagkat hindi natin sinusunod ng salita ng Diyos. Nagkakasala rin tayo dahil sinosobrahan natin ang salita ng Diyos. O binabawasan natin ang salita ng Diyos. Hindi ba? O hindi tayo nangangatwiran ng ayon sa salita ng Diyos. Akala mo ba na ang pagsunod sa pagbibigay ay pagbibigay lang ng pera dyan? Hindi. Kailangan una masaya ka. Minamahal ng Diyos. Nagminamahal ng Diyos ang mga masayang nagbibigay. Pangalawa, dapat iniibig mo ang iglesia. Ginagawa mo yan sapagkat sinusuportahan mo ang gawain. At gusto mong isulong ang gawain ng Diyos. Ang dami nagbibigay dyan na walang pakialam sa mga ministry. Akala nyo ba nasunod nyo ang pagbibigay? Yun ay isang halimbawa na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi basta gawa lamang. Ito ay pananampalatayang nanggagaling sa puso. At ang pananampalatayang nanggagaling sa puso ay nagpapakita ng pagbabago ng puso. At hindi pa nagtatapos yun. Nagtatites ka. Oo, sabi mo. Nagtatites ka ba sa lahat ng perang meron ka? Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ba? Ibig ko sabihin, hindi yan basta may nagawa ka. Ginamit ko lang ilustrasyon yan sapagkat mapagbigay kayo. Hindi ba? At marami pang bagay. O dumalo ka, tama. Mabuti yan. Ang mahalaga, dumalo ako. Pero teka, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagdalo?
Bago ba kayo pumunta rito, nanalangin ba kayo sa inyong mga bahay na pag dumating kayo rito ay handa ang inyong puso sa pakikinig ng salita ng Diyos? O hindi naman kaya habang nakikinig ba kayo ng salita ng Panginoon, ay tumatanggap kayo ng salita ng Diyos na may pag-asa at pananalangin sa inyong pag-iisip na sana gawin ng Panginoon ng mga bagay na yan sa buhay ko? Pagka-uwi nyo ba sa mga bahay ninyo, babalikan nyo ba ang inyong mga notes? O kasi kailangan, reflection yan sa Sunday school. Gagawa ako ng reflection. At dumalo ka. Pero dumalo ka ba ng tama? Dala mo ba ang puso mo? May mga dumadalo sa simbahan na hindi pa rin marunong hanggang ngayon. Dalin. Nagsiselfone. Late. May mga young people pa gumagawa ng assignment habang nagpipreach ang pastor. Kala mo nagno-notes. Paano ko nalaman? Ginagawa ko rin yun nung high school ako eh. Hindi ba? Hindi ba? May pa kami ginagawa noon eh. Kapag preaching, nagpapasahan kami ng sulat eh. Hindi pa uso cellphone, pinipitik lang yan. Pak! Siyong! Yun ang unang pass mail. Bilis eh. Hindi na kagad yun. Diba? Maaaring sumunod ka nga sa Panginoon, pero tama ba yung puso mo doon? Sumali ka sa gawain, nung ginawa mo, tumayo, tapos nagpicture. Hindi mo pinagsisikapan na isang araw, ikaw naman ang magtuturo. Pastor, hindi mo kami pinagtuturo. Bakit? Gusto ko makita na maging natural ang inyong paglago. Ang dami kaya rito sa inyo na walang ministry, pero nakikibalikat sa gawain. Hindi ba? Kayo na lang mag-isip, ayoko magbanggit ng pangalan. Sino rito ang walang ministry sa church, pero kaagapay ko sa paglilingkod? Dapat maunawaan natin ano ba ang layunin natin dito, ano bang doktrina, anong layunin. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, "Thou hast fully known my doctrine and my purpose." Alam nyo yung doktrina ko. Alam nyo ba yung purpose ko? Dahil isang araw, pwedeng mawala ako rito. At pag nawala ang pastor, ano mangyayari sa iglesia? Maghahanap kayo uli ng purpose? Maghahanap kayo uli, mga young people, ano ba dapat nating buuin dito? Ang mga adults, paano ba natin bubuuin ang ating fellowship? You see, kung yan ay nanggagaling sa isang pusong binago ng salita ng Diyos, sinabi ng banal na kasulatan, at wala na ni isa man sa kanila ang kailangang magturo sa kanilang kapwa, nakilalanin niyo ang Diyos. Sapagkat mula sa matatanda hanggang sa mga bata ay makikilala nila ang Diyos. Sapagkat ilalagay ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso at isip. At ang ating mga kasalanan ay hindi niya naaalalahanin pa. Yan ang bagong tipan. Kung kaya't dapat nating maunawaan na ang kaskabutihan at ang pangunawa sa gawain, ang pagpapasakop sa otoridad, ay ginagampanan natin dahil sa may bagong buhay na tayo sa Panginoon. At may bagong buhay na tayo sa Panginoon. Bakit? Tayo ay mga na-born again. Hindi ba? Yun ang ibig ko sabihin. Di ba? Kaya, ang iglesia ay isang paaralan ni Kristo. May pagdidisipulo sa iglesia. Kahit ang mga tagapagturo ninyo ay tinuturuan pa rin natin. At ito pa, kagaya ng sinabi ko sa isang kapatid natin at sa ilang mga kapatid natin, isasabihin ko rin sa iglesia. Ito, huwag niyong iisipin na dumadagdag kayo sa problema ko, kaya hindi kayo nagsasabi. Alam niyo kung bakit?
Kayabangan ang tawag dyan. Isa pa, huwag ninyong alalahanin na madami akong problema. Bakit? Kasi trabaho ko talaga yun sa iglesia. Napansin nyo ba, every Sunday nakakatayo pa rin ako sa pulpito? Huwag nyo sabihin na wala akong struggle na kagaya ng struggle ninyo. Pero nakakatayo ako. Bakit? Meron akong biyaya ng Diyos para magampanan ng mga bagay na ito. Binibiyayaan ako ng Diyos para pakinggan ko kayo, pangaralan ko kayo at turuan kayo. Sapagkat kung hindi nyo yan matututunan mula sa pastor ninyo, paano nyo yan matututunan para ituro sa iba? Kaya't marami sa simbahan na ang tagal nang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi pa rin marunong mag-minister. Sapagkat parang kagaya ni Pedro, na nang huhugasan siya ng Panginoon, at sabi mo, bakit mo huhugas? Alam kong maganda ang intensyon ni Pedro. Panginoon, ano ba? Naya naman ako sa iyo eh. Ako maghuhugas sa iyo eh. Mga Panginoon namin eh. Diba? O naman ako yung disipulo mo rito eh. Ako yung ano eh. Yun na. At sinabi ng Panginoon, kung hindi kita huhugasan, baka wala akong bahagi sa akin. Bakit? Kapag sinabi ng Panginoon sa sunod ng mga talata, alam nyo ba't kayo hinugasan ng paa? Para hugasan nyo rin ang paa ng lugar. Maraming hindi epektibo sa ministry sapagkat hindi sila tumatanggap ng ministry. Hindi ba ganon? Kaya huwag niyong isipin. Alam kong maganda ang inyong intensyon. Kung bakit ayaw niyo makipag-fellowship sa akin dahil iisipin niyo, magiging kabigatan ni pastor. Kung tinawag ako ng Diyos maging pastor, isipin mo meron akong doble o baka tripling biyaya galing sa Diyos para buhatin ang lahat ng yan. Huwag mo kong alalahan. Basta mahalin mo lang ang gawain ng Diyos. Mahalin mo ako bilang kapatid. Hindi mo naisip, ang dami mo lahat, naiisip ko ba? Napagkat niya naman akong doble ang biyaya ng Diyos. Para din. At alam ko kayo rin, meron din kayong biyaya ng Diyos. Kaya alamin ninyo kung ano ang inyong mga spiritual na kaloob. Alamin ninyo. Darating ang panahon, magiging mga tagapagturo kayo ng salita ng Diyos, aalalayin nyo yung mga dinadala sa inyo. Yung mga tinuturuan nyo, bubuhatin niya yan na kagaya ng inyo. Pero paano mo dadalhin yan kung walang nagdala sa iyo? Kaya sinabi, inumpisahan ko kanina yun doon sa mga gawain sa Pransya at sa Baras. Magsisimula tayo ng gawain doon. Sino ang magmamalasakit sa gawain ng Panginoon? Yung marunong sa salita ng Diyos? Walang duda na ang simbahang ito ay marunong sa doktrina. Halatado nga ninyo pag yung nag-preach dito, hindi maayos eh. Kaya lang, anong pakinabang ng mga bagay na yan? Hindi ba? Kung hindi naman talaga tayo mapagmalasakit, at hindi naman talaga tayo mga masunurin. At kung tayo mga rebelde, anong saysay? Pahingi. Hindi ba? At isang araw, marami na ang mga miyembro na hindi ko na yun makikita mag-isa. Hindi ba? Ngayon, lahat ng young people, kabisado ko pa ang pangalan. Kabisado ko rin ang background. Nakikita ko pa isa-isa yan. Pero darating ang panahon, 5 taon mula ngayon, hindi ko na makikita yun. Yung mga dadalhin ni Lisa sa Panginoon, hindi ko na makikita basta-basta yun. Yung mga dadalhin ni Sheila sa Panginoon, hindi ko na nakikilala marahil yun. Yung mga sa children's ministry nga, hindi ko nakilala yung mga pangalan. Sino yun? Yung kinikwento ko sa inyong bata, hindi ko matandaan eh. Sino ba yun?
Pero kilala yun ng mga teacher. You see? Maaring may alam kayong mga kwento sa mga estudyante nyo, bubuhatin nyo yun. Na hindi ba? Pero sa inyo ba magtatapos yun? Kaya marami kanyo yan sa young people dati. Tinotroubleshoot nyo ang mga problema, pero na-address nyo ba ng maayos? Kasi hindi kayo nagsasabi sa akin noon. Nagsasabi kayo tapos na. O ngayon, anong natutunan nyo ngayon sa gawain ng Panginoon? Wala, puro kahirapan lang. Walang sining, walang siyensya. Walang wisdom. That's why we have to work with each other. Sapagkat malalaki na ang mga anak natin sa pananampalataya. At isang araw, tatawagin kayo ng Diyos. Isang araw, magiging malinaw sa inyo bakit ba kayo niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang mabuting gawa ang pinaghahandaan nyo sa ngayon? Darating ang panahon na yan. Kaya kahapon, ang mga kabataan, natuwa ako sapagkat kayo ay naglibang. Pangit yun sa Bisaya. Pero isang reason kung ba't hindi ako sumama. Isang reason ba't hindi ako sumama. Kasi nagtitiwala ako sa inyo. Yun ang reason. Yung mga adult na sumama sa inyo, adult ba yung mga yun? Na sumama sa inyo, kinumbinsi ko pa yun para sumama. Pero mabuti yan. Pero tandaan ninyo, ang gala ay lumilipas. Ang iskarsyon ay lumilipas. Pero yung pagbabago ng puso at pagbabago ng buhay, hindi yan mawawala sa atin. Kahit anong mangyayari, hindi yan mababago sa atin. Kapag ka lumakad ka na sa tamang landas, hindi na mababago sa iyo, nasa tama ka na eh. There is no other way kundi magpatuloy sa tamang landas. Tumawa ka dyan, umiyak ka dyan, dumulong ka dyan, maputikan ka dyan, mabalit ka dyan, masugatan ka dyan, nasa tamang landas ka, hindi mababago. Pero mga bagay sa sanlibutan ay lumilipas. Ang binibigay sa atin ng sanlibutan ay hindi lang basta tukso o saya, kung hindi pagbabago ng landas. Pag-iba ng landas. Paghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kapag alam ng diab na kung ang isip natin ay magiging makasanlibutan, kahit anong gawin mong pagbabago sa sarili mo, hindi mo talaga mababago. Hindi ba? Sabi mo, pinipigilan ko naman yung bisyo ko. Ganun pa rin ang isip mo. Kung kaya pinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan, oo, maraming kautusan ng Diyos. Pero bakit tayo pinag-uutusan ng Diyos? Sapagkat inilagay niya ang kanyang espiritu sa ating puso. Yun ang ibig sabihin. Sa palagi ko nakita niyo yung mga koneksyon niya, lahat ng pinagbabanggit-banggit. Ganun lang. Ha? Sapagkat alam mo, habang humihigpit ang fellowship, lalong nagkakaroon ng katitisuran. Ba? Lalong nagkakaroon ng misunderstanding. Close na tayo eh. Di ba? Dati hindi nga tayo nag-uusap eh. Paano tayo magkakatisuran? Di ba? Di ba? Dati, kaway-kaway lang. Hi Brad. Hi sis. O ngayon, nag-uusap na tayo. Hindi ba? Kaya nga yung mga mas malalapit sa'yo, mas grabe sumugat. Hindi ba? Pagka may gumawa sa'yo ng kasamaan na hindi mo masyadong pinagtiwalaan, walang problema eh. Yaan mo siya. Pero pag medyo malapit-lapit sa'yo, damo na mas malapit yan, damo na mas masakit yan. So gusto ko sabihin sa inyo na pag hindi tayo natuto sa ganitong mga bagay, pinatitibay natin ang fellowship, damo tayong magkakatisuran. Damo na mapapansin ang mga maling lakad,
Damo na makikilala natin sa sarili natin, pag tumingin tayo sa kapatiran, para tayo nananalamin, damo na dapat tayo mag-ayos. Baka hindi tayo nagkakapisuran kasi hindi maayos ang fellowship natin. Playing safe tayo. Ayaw natin mag-engage. Kasi alam natin magkakapisuran tayo. Huwag hindi safe ng mga bagay na yan. Mahalin natin ang ating kapatiran. At kapag ka nagkaroon ng kapisuran, ayusin natin. Magpakumbaba tayo. Magsisi tayo, ayusin natin, at bumalik tayo sa grasya ng Diyos. Ganun lang ang gagawin. Sinanay mo sana, sinanay Nene, kung meron mo sila ito pag-aayos, sana man lang nag-usap na lang. Ay, di ba? Kung may mali, itama. Kung hindi ba, ipaunawa at ayusin. Dahil magiging mas matibay ang relasyon natin kaysa sa dati. Ay, di ba? Oh. Sige, manalangin na tayo. Nawa naintindihan yung mga bagay na ito. Ang fellowship sa church, importante. Because diyan ang gagaling ang effectiveness ng Great Commission. Only let your conversation become as the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast together with one faith, one mind, striving together for the faith of the gospel. Kaya maraming sabihin nyo, wala nga tayo mga fellowship na meron kayo ay nagkaroon kayo ng trip to Jerusalem. O hindi man tayo nagputukan ng lobo rito. O hindi man tayo nagkaroon dito ng sack race. O ano pa mga kalukuhan na mapinapasok sa iglesia ng Panginoon. But we are striving na ang ating mga buhay ay maging magkakakonekta. Hinahangad natin na dito tayo bumuo ng mga relasyon. Dito tayo bumuo ng mga pamilya. Dito tayo sama-samang bumuo ng mga pangarap para sa Panginoon. Dito tayo bumuo ng mga meaningful na relationship habang sinasama natin yung mga pamilya natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Gusto nating makasama rin natin sila. That they may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and in His Son, Jesus Christ. Pagkain tayo ng Panginoon.